Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Scorpio, ano po naghihintay sa inyo sa mga araw na yan? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your core energy, in your overall card, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the Tower card, yes. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. In the area of your near future, meron po kayong the Emperor card. Wow, napakaganda. In the area of your challenge, you have the Knight of Pentacles. In your fortune, you have the Two of Wands. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Two of Swords. Two here, talaga namang you're on the right path. You're aligned to your higher self. Congrats po. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Scorpio, commercial muna. Thank you po sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan every time po na meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nag-like at nag-comment. Malaking bagay din po yan para po palaguin ang ating channel. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Pentacles. Sabi dito, panahon na para I'm hearing here you need to find the people that supports you. Kailangan daw malaman mo kung sino talaga yung mga taong nandyan for you. Your tribe, the people that really stick with you through thick or thin, ganyan. Yung mga taong nandyan, hindi ka huhusgahan, mga taong handa kang iangat at hindi may inggit sa tagumpay mo, mga taong sumusuporta sa'yo ano man mangyari. So, nakita ko dito that you need to excel this time. And with the help and support of these people, huhusay ka, gagaling ka. Okay? So, panahon to para i-cultivate mo yung galing mo, makipag-collaborate ka, makipagtulungan ka, para kung ano man yung gagawin mo, magbunga ng maganda. Okay? So, kumbaga, kung nahihirapan ka sa isang bagay, may mga taong handang tumulong sa'yo. Ikaw lang ang kailangan maging open para ma-signal sila na parang, uy, si Scorpio, kailangan tayo, tara doon. Parang ganyan, okay? Partneran natin to ng card of the week. Meron kang harmony. Harmony is the beautiful melody in relationships. So sabi dito, magandang pakikipag-ugnayan, magandang pakikipag-usap, pakikipag-collaborate. The people around you will be a great help para sa ikakaunlad mo. Yung mga connections mo, mga backer mo, kailangan mo yan. Para kapag nangailangan ka, meron ka malalapitan. So, kailangan mo i-cherish, kailangan mo pahalagahan yung mga connections mo. Okay? In your core energy, meron po kayong the Six of Swords. Si Six of Swords, sinasabi ng yung spirit guides this time, Scorpio, na panahon na para sa'yo ang lumarga. Narinig ko meron ka ng kailangang bitawan, iwanan, na para bagang hindi ka na masaya, hindi na nakakatulong sa'yo, masakit na sa ulo, and kailangan mo daw piliin ang sarili mo this time, kung saan mas payapa ka, mas tahimik ka, away from gulo, away from away, away from masakit sa ulo, no? Parang panahon to para piliin mo naman ang sarili mo. Panahon to para maging matapang ka na at lumarga ka na because hindi na nakakabuti sa'yo yung mga nangyayari. For example, kaibigan mo man yan na parang high school pa lang magkasama na kayo, no? O kaya sa lugar mo, kung saan ka nagkatrabaho, siya talaga yung kaibigan mo. Pero na-realize mo, teka, parang napaka-toxic nito. Parang lagi na lang ako ng problema pagkasama ko siya. So parang ito yung panahon na pipiliin mong lumayo for your good para makabuti sa'yo, no? At kailangan mo laksan ang loob mo para magawa mo yan, okay? Bigyan kita ng clarification para dito. The Six of Swords being clarified by the King of Swords. Yes, kailangan mo nang komprontahin yung nararamdaman mo na yan. Alam ko na
gusto mo nang umalis, gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang lumayo, pero wala ka lang lakas ng loob. Maybe because mahalaga sila sa'yo or baka magka-issue pa. Pero pag hindi mo na talaga kaya at parang feeling mo time na for you to give up and, you know, make a move drastically away from this, panindigan mo. Maging matapang ka na umaksyon. Kasi alam kong alam mo eh. Ramdam mo na eh. At parang bago ka man kumilos, alam ko na nakapag-decide ka na. You're just waiting for the right time. You're just waiting for the right moment. So ngayon, maging strategic ka pagdating sa move na ito, sa transition na ito. Syempre, hindi ka naman pwedeng umalis lang basta-basta ng hindi mo napaplano yung pupuntahan. Kailangan talaga handa na yun, na-prepare mo na para maayos, malinis yung transition. Smooth, kumbaga. Okay? So, Scorpio, talungin kita ngayon, i-comment mo sa baba ano tong move na gagawin mo na ngayon ready ka nang gawin. Kasi sabi mo, time na for me to grow, time na for me to leave, time na for me to detach myself from these people. Ano yun? Comment mo sa baba so that it will happen. Okay? Para magkaroon ka rin ng sweet, sweet, smooth transition. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Tower card. Kailangan mo daw mag-focus ngayon, Scorpio, sa mga pagbabago. Okay? Meron kang transition, meron kang iiwanan, meron mga magbabago sa paligid. At sabi dito, yakapin mo lang. Huwag mong kontrolin, huwag mong pigilan, hayaan mo lang mangyari yung mga pagbabagong yan kasi kinakailangan daw yan maganap para makita mo kung ano talaga yung para sa'yo at kung ano yung mga mag stay yun talaga yung meant to be para sa'yo. At yung mga alis, hayaan mo, wish them well, and ma-excite ka sa mga bagong darating. Kasi yung mga bagong darating, yun talaga yung mas higit pat mas maganda. No? So, don't fear the changes because changes is inevitable. At ito yung kinakailangan mo para mag-grow ka. Okay? Importante yan. Maaring change in community, change in job, change in country, maaring ganyan. So, yakapin mo ang pagbabago. Maaring yan talaga yung para sa'yo. Okay? The Tower cards being clarified by. Siya nga pala Scorpio, ito po ay bagong-bagong weekly reading. Saan po kayo nanonood ng ating video today? Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating Scorpio January 12 to 18 reading? Kamusta po kayo? And hopefully po okay kayo. Comment down below kung saan po kayo nanonood. The Tower card, the Nine of Swords. Sabi dito, yes, sabi ko nga kanina, huwag kang matakot sa pagbabago. Nag-overthink ka, nag-overanalyze ka. Alam ko, may hirap ang transition, may hirap yung galawan mo na yan, kasi nga, ang hirap-hirap minsan mag-adjust, ang hirap-hirap minsan um, harapin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, especially yung mga pagbabago, no? So ngayon, sabi dito, kalamayin mo ang iyong emosyon. Magtiwala ka kay God, okay? May trust ka ba kay God? Tanungin kita, Scorpio. Do you really believe in Him? So kung ang sagot ay yes, malulusaw lahat ng takot mong ito at haharapin mo yung changes and you will tackle it head on at mitiwala ka sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Okay? So, wag mo na munang isipin to. Don't overthink, don't overanalyze. Let it happen. Let it happen. Daanan mo lang yung tide, daanan mo yung tubig sa ilog, everything will be fine. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Nine of Pentacles. Ang kailangan mo unahin sarili mo ngayon. Okay? Kailangan mo isipin ikaw, 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 ikaw. Hindi ibang tao kundi ikaw. Yung future mo, yung pera mo, yung independence mo, yung ipon mo, yung kinabukasan mo, isipin mo yung sayo. Okay? Kung nasanay ka, nakadependent ka sa mga magulang mo, nakadepende ka sa mga anak mo, nakadepende ka sa asawa mo, sa lover mo, panahon na to para ibuin mo yung sayo. Para pagdating ng araw, kung ano man mangyari, meron kang para sa'yo, makakatayo ka mag-isa at hindi mo kailangan makiusap sa iba. Okay? So kung ito man ay nagbabalak ka ngayon magtayo ng negosyo o mag-ipon para sa future, kaya ngayon iniisip mo na kapag magpapadala ka ng pera, balak mo nang magtabi para sa sarili mo, para kapag balang araw, meron ka pa ring pera, di ba? Hindi lahat naubos para sa iba. Sa panahon to, Scorpio, para unahin ang sarili, pahalagahan ang sarili, ibigay sa sarili ang karapat-dapat. Nagparaya ka na eh, nagsakripisyo ka na eh. Panahon naman na ibigay mo sa sarili mo yung kaligayahan mo. So, example, ngayong buwan na to, pag sweldo mo, bili ka ng bagong sapatos, bili ka ng gusto mong damit,
Kung kasya naman sa budget, syempre, bilin mo. Pero kung over budget ka dyan, mag-isip ka ng ibang bagay to reward yourself, okay? Syempre, ayaw ko naman na ikaw gagalawin mo yung budget mo for the month, 'di ba? So, kung ano lang yung kaya mo na pwede mong i-reward sa sarili mo, go push, no? Para maramdaman mo naman na, ay, yung pinaghihirapan ko, nabibili ko rin yung gusto ko. Okay? The Nine of Pentacles is being clarified by, you have the Hermit card. Yes, it's all about you finding your ways. Finding yung mga bagay na para sa'yo. Yung tamang ruta for myself. Saan ko babalak dalin ko ang sarili ko for the next 5 years? Ano bang pangarap kong career? Gusto ko na bang bumili ng sarili kong bahay o sarili kong kotse? Marami kang hinahanap for yourself. At panahon na to para i-build mo yan, no? So, alam ko na minsan naliligaw ka, minsan iniisip mo para saan pa ba to, okay pa ba ako? Ngayon, tamang tanungin mo na ang sarili mo, ano pa ba ang gusto mong gawin na konkreto at yun ang kailangan mong trabahuhin para for the next 5 years makita mo ang sarili mo na okay na ako, settled na ako, hindi ko na kailangan matakot or mangamba for the future. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Wands. Talagang umiiwas ka na sa away, sa gulo. Ayaw mo nang magkasya sa mga chaotic, masyadong toxic na mga tao or samahan. Parang gusto mo na ihiwalay ang sarili mo dun, sabi mo sobra na, ayoko na. Sakit-sakit na nito, hirap-hirap na. Nahawawalan ka na rin ng self-respect eh. And parang kada araw laban na lang ng laban, sigawan na lang sigawan, batuhan ng putik lagi. Parang enough is enough. I want to go somewhere and be with somewhere na payapa, maayos, walang gantong gulo. Kaya ngayon, you're making a big decision, you're making a bold move para umiwas, lumayo, mag-iba ng ruta at mag-detach away from this kasi hindi na healthy anymore, no? Which is, saludo ako para sa'yo kasi pinipili mo ang sarili mo. You're choosing for your peace of mind and tahimik na buhay, di ba? The Five of Wands rather, is being clarified by the Six of Swords. Yes, six is here. Sinasabihan ka na mag-reflect ka kung nakakabuti pa ba yung gulo na yan, kung healthy pa ba yan, kung worth it ba na pumatol ka dyan, worth it ba na asikasuhin mo pa yan. Parang inuupos ka na nito eh. At panahon na para mag-move forward ka na sa buhay mo, bitawan na ito kasi talaga namang hindi na siya applicable ngayon. Maaring relasyon to, o kaya kaibigan, trabaho, o project na para bagang, ayoko na, bitaw na ako, hindi ko na kaya. Piliin mo na yung sarili mo, parang ganun, okay? In the area of your near future, meron po kayong the Emperor card. Emperor card, the power is in your hands. Kumbaga, nabalik mo yung control ng buhay mo. Kung dati gulo-gulo, napaka-chaotic with these people, with these problems and all, hinahanap mo yung para sa'yo. Pero heto ka in the near future. Next 4 days, 4 weeks, or 4 months, pwede rin 4 years, nakita ko dito na okay ka na, settled ka na. Nasa sayo na yung mga bagay na gusto mo. Kung ito man ay negosyo, na ma-manage mo siya na maayos. Kung ito man ay trabaho, kitang-kita ko na may maganda ka ng posisyon. Very secured yung position mo. And you're in this better place kung saan wais ka na. Alam mo na yung gusto mo, alam mo na yung ayaw mo. Magsisipag ka pag alam mong kailangan kumilos. Tatapangan mo ang sarili mo to finish something or to do something. Very, very mabuting Scorpio ka na. Yung parang you know what you need to do at hindi mo nahahayaan na mangyari ulit yung dati. Alam mo na kung paano umiwas sa away, umiwas sa gulo, umiwas sa mga toxic people. Kayang-kaya mo na i-preserve yung peace mo. You know now kung ano yung mga dapat gawin as a matured person. Talaga nagbago ka na at very, very wise ka na. Saludo ako sa iyo ha. Ang galing mo dito. Clarify natin yan. The Emperor card is being clarified by the Ten of Swords. Yes, kayang-kaya mo nang lumaban sa buhay at hindi ka nababalik sa kung saan ka man nadapa, nalugmok at nahirapan. Sabi dito, ngayon ikaw yung uri ng tao na unbeatable, no? Hindi ka kayang patumbahin ng kahit sino
Kasi marami ka nang dinanas in the past. Marami ka nang experience na masakit, mabigat, nakakaiyak. Pero dito sabi, wala ka nang hindi kayang lagpasan, no? Lahat kaya mo nang gawin at binuo ka na ng pagkakataon eh. Parang nahasa ka na ng experiences mo eh. So alam ko na kahit anong setbacks, kahit anong mangyari, babangon ka, babawi ka. Palaban ka eh, Scorpio ka, di ba? So I know that you will do this. I know that you can make it at the end of this problem na successful. So congrats po para sa inyo. In your challenge, meron kang stubborn and break chains. Wow. Ikaw na ikaw to, Scorpio. Matigas ang ulo, no? So sabi dito, minsan, hindi naman daw kailangan lagi kang tama. Minsan, makinig ka rin sa ibang tao, no? Makinig ka rin sa payo nila, sa punto nila, baka may basihan naman. So, listen, timbangin, and i-apply mo sa sitwasyon mo. Maaaring meron kang ginagawa na hindi mo napapansin na mali pala, take into consideration yung payo ng iba. Okay? You also have break chains. Putulin mo na daw yung maling sistema. Alam ko na pagod ka na dito at hirap ka na. I-break mo na yung chains, move away ka na dyan, and start over. So that magkaroon ng bagong kwento yung buhay mo. Okay? Para hindi palaging ganyan. Hindi paulit-ulit yung problema, paulit-ulit yung sitwasyon, babalik na naman sa simula, ganun na naman. So, break that chain and start your life beautifully ahead. Okay? In your challenge, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides, this time Scorpio, na magplanong mabuti. Dahan-dahan lang daw, wag bibiglain ang sarili. Okay? Sabi dito, wag ka daw gagawa ng drastic change without consulting other people. Baka kasi akala mo okay na yung plano mo, akala mo perfect na, pero yun pala meron ka nakaligtaan na dokumento, o kaya nakalimutan mo magbayad ng tamang ganto, o kaya yung requirement mali pala kinuha mo. So, ngayon, sabi ng yung spirit guides, dahan-dahan lang, gradual lang, at siguraduhin mong tama yung bawat step para pag inaksyonan mo na, walang delay. Okay? The Knight of Pentacles being clarified by, you have the Strength card. Strength card, sabi dito, narinig ko, baka nag-self negative talk ka na naman. Sinasabihan mo siguro sarili mo na, ay baka hindi gumana to, ay baka hindi to okay, wag ko na lang kayang gawin. Nakahinto ka dito eh, ayaw mong kumilos. You're about to move. You're about to really leave something behind and mag-progress forward. Pero naramdaman ko dito na ayaw mong gumalaw, takot ka pang gumalaw kasi marami kang kinakatakot. Marami kang iniisip na factors before you make a move. Sabi dito, kailangan mong kausapin ang sarili mo gently, kindly, para ganahan ka, para tumibay ka na ilaban ito. Both cards are telling you, dahan-dahan lang, relax lang. You don't need to rush, you don't need to humabol sa isang bagay. Take your time. Take your time para ito'y mabuo, sigurado, konkreto, para pag humakbang ka, handang-handa ka na. Okay? Ihanda ang sarili, i-prepare ang isip, puso, damdamin, pati yung plano. Okay? Pero, sabi dito, hindi pwedeng hanggang plano lang. Dapat yung plano hinahakbangan. Dapat yung plano ginagawa. Okay? Kaya, maraming kang dapat buhisiin dito na paghahanda before you make a move. Okay? In your fortune, meron po kayong passion and pleasure, savor your life. Sabi dito, bukod sa pagtatrabaho every single day, mag-enjoy ka naman. Hindi laging nakasuksok ka dyan at nakasubsob ka dyan sa trabahong yan to the point na burnout ka na. Learn to detach paminsan-minsan. Pag day off mo, kunin mo yan ha. Yung day off, kunin mo yan para makapag-relax ka, para may energy ka pa na lumaban pagbalik sa trabaho. Okay? You also have navigating by the stars, follow your bliss. Sundin mo daw yung kaligayahan mo. Huwag mong i-deprive ang sarili mo for something that you want. Okay? In your fortune, meron po kayong the Two of Wands. Kitang-kita ko dito na crystal clear na malino na yung plano mo moving forward. Naghihintay ka eh. You're waiting for something to arrive and parang narinig ko dito hinog na. Hinog na yung journey. Ang kailangan mo lang talaga ngayon ay humakbang and take this unfamiliar journey forward. Alam ko na nagbabalak ka ng mag-grow, gusto mo na ng bagong galawan, ayaw mo na nakapirmi ka sa limitadong mundo na yan, kaya parang you're about to embark on a new journey. Sabi dito ng yung spirit guide Scorpio, make sure na talagang buong-buo na ang loob mo.
Huwag kang mag-alala, may taong tutulong sa'yo para iagapay ka dito. Kaya hindi ka nag-iisa sa journey na yan, okay? Basta ang mahalaga, malinaw sa'yo ang lahat-lahat at saka napagnilay-nilayan mo ito bago ka humakbang. Okay? Because you're really on to a very, very exciting adventure. Kaya iplano lahat ng mabuti. Okay? Two of Swords, you have the Queen of Wands. Yes, be confident daw sa gagawin mo. Ramdam ko yung kaba, ramdam ko yung alinlangan mo sa bagong gagawin mo na ito. Siguro maraming tao sa paligid ang nagbibigay sa'yo ng pressure, nakatingin sa'yo mabuti at baka hinuhusgahan ka kaya medyo naiilang ka. Sabi dito, be confident, be adventurous, be palaban, enjoy the process, kayang-kaya mo daw to. You have everything that you need para magtagumpay dyan. Kaya magkaroon ka ng malaking kumpiyansa at lakas sa loob, you can make it. Okay? So congrats po. I-claim mo to. A great plan, a great adventure plan is coming. In your divine messages, meron po kayong it's time to release negativity. Panahon na daw para pakawalan mo yung mga takot mo, negative energy mo, mga iniisip mong mali. Pakawalan mo yan. Chupi-chupi yan. Para magkaroon ka ng lakas sa loob this time. You also have work through your fears. Yes, yung negativity and fears, itapon mo daw yan sa ere. Kailangan mong pakalmahin ang sarili mo para maganap na yung magagandang pagbabago sa life. Hanggat hindi mo minamanage yung takot mo na yan, mahihirapan kang mag-risk at magkaroon ng growth. Okay? Labanan mo yan, labanan mo para umasenso ka na. Okay? In your divine messages, you need to make a choice. Meron ka daw isang bagay ngayon na kailangan mong pagdesisyonan at harapin na daw ito. Maging matapang ka daw. Buksan mo ang puso mo. Huwag masyadong i-guard. Sa sobrang pag-guard mo, hindi ka na gumagalaw. You need to make a bold decision for your future. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, paabante ka na pag-progress ka na So, tapangan mo na ngayon. Kung nahihirapan ka sa dalawang magkaibang direction o choices, sinasabihan ka na yung spirit guides na baka pwedeng tumingin ka muna sa ibang bagay. Baka meron pang ibang option dyan, baka meron pang ibang paraan dyan na mas magaan, mas maayos, pwede yon. So, explore your choices. But most definitely, kailangan meron kang papanindigan na choice. Kasi panahon na to para mag-level up ka na, okay? The Two of Swords being clarified by the Justice card. Yes, magkalkal ka muna ng maraming information. Kung talagang nahihirapan ka sa dalawang magkaibang ito, balansehin mo, tignan mo, ano ba yung pros and cons ng dalawang magkaibang yan, saan ba talaga pwede ako, ano ba yung workable for me, baka naman dito bawal yung ganito, bawal yung ganyan dito. So, titimbangin mo. Kaya importante mag-research ka, alamin mo kung ano yung mga dapat mong malaman para maging solid naman yung decision mo. And baka sa pagre-research mo na yan, sa pagkalkal mo sa truth, makakita ka pa ng bagong option na mas pwede para sa'yo. Example, nag-iisip ka kung Canada ba o Japan. And then parehong bansa, pwede. Pero nung nag-research ka, nakita mo, ay, bawal pala ako dito kasi wala pa akong gantong permit. Dito na lang ako sa isa. Kaso magastos tong isa, hindi ko pa kaya ng pera ko. So, research ka ulit ng research. Nakita mo na, ay, pwede pala ako sa Korea, pwede pala din ako sa New Zealand. So, dumadami yung options. Hindi mo na kailangan mamili lang sa dalawang ito. Dadami pa yung pwede mong pagpilian dahil nag-research ka kung ano yung pwede sa'yo. So, parang ganun. Find other ways. And research, research, research para makita mo yung mas better para sa'yo. Okay? Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bear, danger, especially in money matters. Sabi dito, alagaan mo daw ang iyong pera. Hindi pwedeng lahat ng tao ay nakatingin dyan. Hindi pwedeng lahat ng tao ay nakakaalam niyan. Make sure na very, very active ka when it comes to your money. You also have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yung mga kumare mo, kung babae ka man, yung mga kumare mo. Kung lalaki ka man, yung mga kumpare mo, no? Same sex na friendship. Sila yung mga tao nandyan for you through thick and thin. Okay? Another message, you have torch. Wow, maliliwanagan ka na daw. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Kung malabo ngayon, darating din sa yung kaliwanagan para sa mga dapat gawin. Kung hanap ka ng hanap ng solusyon, darating din daw ang ilaw para maging kampante ka na at independent ka na at stable na ang iyong kaperahan, ang iyong future. You also have success. Wow, i-claim mo to, Scorpio. Success is mine. Sulat mo sa baba. Success is mine. I claim it.
Ang outcome ni Scorpio for January 12 to 18, the King of Pentacles. Napakaganda. King of Pentacles is all about you laying down the groundwork. Kumbaga ngayon, tinatanim mo na yung pundasyon para sa magandang kinabukasan mo. Umalis ka na sa isang bagay na not working anymore and you're now finding your peace. You're now finding the good life for you. So ngayon, itanim mo ng maayos yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Negosyo ba o maghahanap ka ng ibang trabaho? Kailangan ngayon nagsisimula ka na magplano at seryoso ka dito ha. Sabi ng yung spirit guides, maging practical ka. Dapat yung gagawin mo doable, reachable, attainable, kayang-kaya mong gawin. At saka sigurista ka this time. Huwag kang kikilos ang patalo, dapat laging sigurado. Okay? The King of Pentacles, clarify natin. The King of Pentacles being clarified by you have the Knight of Cups. Yes, sabi dito, ilaan mo daw yung oras mo, ilaan mo yung pagmamahal mo at expertise mo dito sa bago mong bubuuin. Nakita ko na very, very dedicated ka dito. Example, pangarap mo magtayo ng sarili mong karinderya. So, talagang bubuhisiin mong maraming oras mo para maitayo iyan. Parang ganyan. O kaya, balak mo ngayon, mag-apply na sa Japan. So, lahat gagawin mo, mag-training, mag-aral ng Nihongo, lalakarin lahat ng papeles. You will give your all para lang ito'y magbunga at lumago. So, kitang-kita ko dito yung effort mo to make it big. Yung effort mo para magtagumpay at maging masagana ang buhay. Kaya saludo ako sa iyo, congrats and good luck. Everything now is successful para sa iyo. Sabi ko nga, kapag lumalabas po si King of Pentacles, isa tong malaking sign that itong gagawin mo magiging successful ito. So congrats po, okay? So Scorpio, ito po ang inyong January 12 to 18. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio today. Thank you po for watching hanggang dulo Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.